As God's children, it has always been our lifestyle to worship the Lord and bring Him glory in everything that we do. We always give our best to God because we know that we cannot outgive Him. He got our back and He will always provide. Part of our worship to the Lord is our givings. We may be in the middle of crisis, but we will still hold on to what the Lord has promised. As the Bible says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store it." With a cheerful heart, we can bring our tithes and offering at Reigning Home. We can also give through GCash, or we can contact our respective life group leaders to help us on how to remain faithful in the Lord through our giving. Let us always remember that it's not what we do, it's who we are. We give simply because we love. Let's give! Lord, we worship your name, God. We welcome you in this room, oh Lord. We praise you, God. We praise you. Wanna say, I'm shaking off the heaviness. I'm dancing out of my regrets. I'm throwing caution to the wind. No, I am not ashamed to praise like this. Someone say it's foolishness, but I say it's worth the risk. I can't forget what Jesus did. No, I am not ashamed to praise like this. Where are those chains that once held me? I'm free, I'm free, I'm free, I'm free. My sin is gone, how can it be? I'm free, I'm free, I'm free, I'm free. And look at what the Lord has done. I'm never going back to the way I was. I sing out that says I believe. I'm free, I'm free. Thank God I'm free. Oh, we thank you, Lord. I found a friend that never quits. No other love's as good as this. And I don't care what anyone says, I'll never be ashamed to praise like this. Where are those chains that once held me? I'm free, I'm free, I'm free, I'm free. My sin is gone, how can it be? I'm free, I'm free, I'm free, I'm free. And look at what the Lord has done. I'm never going back to the way I was. I sing out this as I believe. I'm free, I'm free. Thank God I'm free. You took the cross and you broke your body. You shed your blood, now the sinner can sing. My debt is paid and my record is clean. I couldn't do it, so you did it for me. You took the cross and you broke your body. You shed your blood, now the sinner can sing. My debt is paid and my record is clean. I couldn't do it, only through your blood. You took the cross and you broke your body. You shed your blood, now the sinner can sing. My debt is paid and my record is clean. I couldn't do it, so you did it. You took the cross. You took the cross and you broke your body. You shed your blood, now the sinner can. My debt is paid. My debt is paid and my record is clean. I couldn't do it, so you did it. I couldn't do it. I couldn't do it, so you did it for me. I couldn't do it, so you did it for me. I couldn't do it, so you did it for me. I couldn't do it, so you did it for me. Where are those chains that once held me? I'm free, I'm free, I'm free, I'm free. My sin is gone, how can it be? I'm free, I'm free. Look at what the Lord, look at what the Lord has done. I'm never going back to the way I was.
free. You took the cross and you broke your body. You shed your blood, now the sinner can sing. My debt is paid and my record is clean. I couldn't do it, so you did it for me. You took the cross and you broke your body. You shed your blood, now the sinner can sing. My debt is paid and my record is clean. I couldn't do it, so you did it for me. I couldn't do it, so you did it for me. I couldn't do it, so you did it for me. I couldn't do it, so you did it for me. I couldn't do it, so you did it for me. And look at what the Lord has done. I'm never going back to the way I was. Look at what the Lord has done. I'm never going back to the way. Once again we sing that. Look at what the Lord has done. I'm never going back to the way I was. Look at what the Lord has done. I'm never going back to the way I was. Oh, we love you, Lord. Come on, give him praise, give him praise. Come on, let's shout hallelujah. Once again, we shout hallelujah. Woo, Lord, we praise your name. Ano ba yung purpose kung bakit ako nasasaktan? Ano ba yung purpose kung bakit ako nahihirapan? Diba? Ding, 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 ding. Alam niyo yan? Diba? Napapakanta ka na, diba? Good Lord. Diba? So, expect God to have a purpose. Tama ba? So, sabi sa John chapter 9, verse 1 to 3. Ito, kwento muna tayo. Now, as Jesus passed by, he saw a man who was blind from birth. Yan, bulag, simulat sa pool. No, pinanganak siya, bulag siya. Tapos sabi ng mga disciples, and his disciples asked him, saying, Rabbi, who sinned? Diba? Ganito tayo eh. Sinong may kasalanan? Baka may ginawa kang kasalanan, kaya ganyan ka. Diba? Nagkwento tayo sa leader natin. Minsan ganun yung conception. Baka may hidden sin ka. Siguro, lagi. Di ba? In every situation, ganun. Pero sometimes, wala naman talaga. Diba? Kahit pigain mo ako, leader, kahit anong gawin mo, wala. Faithful ako sa giving, faithful ako sa discipleship, faithful ako sa time. Hindi ako nalilate, Lord. Always present ako, Lord. Pero bakit ganito yung nangyayari sa akin? Yun yung katanungan ng mga disciple. Sabi niya, this man or his parents, that he was born blind. Kasi nung panahon nila, pag may mga kapansanan, parang nalilink sa kasalanan. Diba? Kasi makasalanan talaga yung mga tao noon na hindi nila nare-recognize si Lord. Pero sabi ni Lord dito sa chapter 3, verse 3, Jesus answered, neither this man nor his parents sinned. So walang may kasalanan. But that works of God should be revealed in him. Diba? Gagamitin tayo ni Lord for His glory to be revealed. Sabi ni Pastor last time, yung success, hindi magpapakitang gilas dyan si Lord. Successful ka na eh. Pero in times of suffering, in times na ang tao is at his weakness or her weakness, that's the time the Lord ang magpapabida. Si Lord ang magpapabida. Pero sabi dito, not every pain is punishment. Tama ba?
Not every pain is punishment. So, wag nating, siguro, mahirap siya objectively, pero pag nag-meditate ka, Lord, ano ba? Ano bang mali? Siyempre, titignan mo lahat ng ano dyan, ng aspect ng buhay natin. Pero, sabi ni Lord, some pain has divine purpose. Ano ba yung purpose, Lord, na nararamdaman ko yung gantong experience? Diba? So, mamaya tayo magkwento. So, sabi sa Romans 8:28, so NKJ version, and we know that all things work together for good to those who love God and to those who are the called according to His purpose. Sabi ni Lord, all things. Sabi mo sa katabi mo, all things. Lahat. Hindi lang success. Hindi lang yung magandang, di ba, may sasabihin tayo, kumusta ka na? Okay lang, so-so. Di ba? So-so pa, you know? So, all things. Kasama dyan yung disappointment. Disappointed ka sa sarili mo, disappointed ka sa disciple, disappointed ka sa kung ano mang nangyayari sa buhay mo. Kasama yan. Betrayal. Grabe. Binitray ka ng ano bang betrayal ng normally nangyayari, di ba? Ito, hindi ko na alam kung number to. Sickness. Ito minsan yung nagpapahiwalay sa atin kay Lord indirectly. Kasi siyempre may sakit ka, hindi ka makapag-church, hindi ka makapag-cell, hindi ka siguro sabihin natin, bedridden ka na makapag-devotion. Pero in sickness, there is health. Di ba sabi ng medicine. Pero in sickness, there is Lord. In sickness, dito magpapabida si Lord. In sickness, lahat ng gagawin ni Lord, niya. Yan. Next is pressure. Minsan nape-pressure ka, ba't ganito? Di ba? Sabi ng leader ko, mag-win kami kasi hindi ako naka-win. Sabi ni pastor, 30 clients, 30 partners, pero hindi ako makapagkuha. And yung pinakamasakit, nakasama sa all things. Sabi niya, and we know that all things work together. Yung mga luha sa gabi na ikaw lang ang nakakaramdam, di ba? Sabihin ko sana nakakakita. Hindi naman natin nakita yung luha eh. Pero syempre, lumuluha ka. Di ba? Ako po, before ako napunta sa Raining Light, actually, madami akong pinuntang churches, iba-iba. Pero wala yung naramdaman ko dito compared sa kanila. Kasi ako po, solo leveling. Ayan, solo. And then, solo po ako, so I'm from Baguio. Nag-work ako sa Makati. Ako lang, bed spacer. So dun sa building namin, ako lang yung panggabi. So lahat ng mga kasama ko sa room, pang umaga. So solo ko yung kondo pag umaga. Di ba? So pag patulog na ako, sige, okay yan. Pero every Friday, lumalabas kami. So, sige, sabihin natin parang call center yung work namin. Pero, nagiinom, di ba? Masaya, di ba? Tama? Tapos, pag weekends, may mga kami. Aalis kami niyan. Akyat bundok, swimming, mga kung saan-saan pumupunta. Pero ito lang yung naramdaman ko. Pag patulog na ako ng Sunday, doon ko nararamdaman yung lungkot. Doon mo mararamdaman. Pag solo ka na, di ba? Doon mo mararamdaman yung iniisip mo na, Lord, ano bang purpose ko? Ano ba yung dapat kong gawin? Lord, paulit-ulit na lang. From Monday to Friday, work, Friday, lalabas, Sunday, lalabas, Saturday, lalabas, puro labas, no? Pero every Sunday ng gabi,
Pag matutulog na ako, minsan napapayak ako. Lord, ano bang plano mo? Ano ba ang gusto mong gawin sa buhay ko? Yun yung tears that nobody saw. And God can reveal His glory through these trials. Sabi mo sa katabi mo, for God's greater glory. Sabi ni Lord, I can use all of it. All things I can use. Kahit yung problema mo, sa tingin mo walang solusyon, I can use it. He can use it. Diba? Yung mga bagay na almost nag-broke sa'yo, almost, diba? Ayaw mo nang sumunod, ayaw mo nang mabuhay, God can use it. Yung mga season na hinahumble ka ni Lord, God can use it. Yung pain that made you pray harder, God can use it. Diba? Sabi ng mundo, stronger makes you pain. Baliktad. Pain makes you stronger. Pero hindi. The Lord will make you stronger. Diba? So ang next question natin dyan, what do I do while I'm still in it? Kasi ang pangako ni Lord, end. Tama? Pero minsan gusto natin dun sa, dito mas marami. Mas maraming pupunta dito. Dito sa tuwid na daan. Tuwid na daan. Ano? Sabi niya dito, madaling daan, maluwag, walang lubak. Diba? Walang ipo-ipo, walang bangin. Smooth sailing. Pero anong dulo nun? Diba? Hindi natin alam. Pero mostly, ang dulo nun, hindi mag-glorify si Lord. And if the Lord is not glorified, it's not from the Lord. So lahat ng easy, lahat ng madali, pareho lang yun. Easy, madali, maganda, pag hindi nag-glorify si Lord, it's not fruitful. Sabi mo sa katabi mo, it's not fruitful. Diba? Kasi sabi sa Bible, mas gugustuhin ko pang tumayo sa templo na naghihirap kaysa mamuhay. Diba? Kalimutan ko yung verse. Pero yun, mas gusto pa niyang mag-serve kay Lord kaysa mamuhay ng maganda na wala si Lord. Grabe. Number 2 pa lang tayo. Yeah. So, expect trust. Expect a purpose. So, God never wastes pain. Sabi natin kanina, God can use it. Diba? Kasi yung testing, it will become testimony. Tama? Kasi hindi tayo binibigyan ni Lord ng testing na hindi natin kaya. Pero nakadepende yon sa take mo. Lord, bakit ganito yung testing? Ano bang gusto mong gawin ko to glorify you? Yun dapat ang tanong. Hindi yung, Lord, bakit ako? Lord, bakit ako? Lord, nitong nakaraang linggo, siguro, hindi nakakalam lahat. Na-hospital ulit si Jen. Yan, na-hospital siya. So, iba naman. Yung una, sakit ng ulo. Yung pangalawa, sakit ng tiyan. Sobrang sakit ng tiyan niya mula daling araw hanggang umaga. So, grabe. Sabi ko, pinag-pray namin, Lord, take this pain away from us. Tapos, sabi ko, mukhang ER ulit tayo. Ayaw niyang pumayag. Sabi niya, kaya ko to. Hindi papayag si Lord na mangyari sa akin to. So nung narinig ko yan, sige, sabi ko, sige, mag-wait tayo. Siguro mga 3 hours, 2 hours, ganyan. Alas 9 na, alas 10 na, no? Alas 10 na. Masakit pa rin, alas 10 ng umaga. From From 2 o'clock in the morning. Diba? Hindi na yung normal na masakit yung tiyan. Kaya sabi ko, punta na tayo. Punta na tayo sa doktor. So sabi niya, ulit? Diba? Ulit. Ayaw talaga niya, ayaw niya. So ang iniisip ko kasi, during that time, walang magdadrive. Yung bayaw ko, panggabi,
Di ba? Si Nico talaga yung driver namin. Naggaling din sa work. So, tulog na to. Di ba? So, ang kuya, ako po kasi, hindi ako marunong mag-drive kasi yung mata ko, malabo. 950 po yung grado niya. So, paano ko nasabi? Minsan, nag-bike kami. Lihis muna tayo sa kwento, no? Nang naiiyak eh, pero... Lihis tayo sa kwento. Nag-bike kami. Akala ko malayo pa. Malapit na pala. So, nag-atar ako. Tumalsik ako sa gilid. Buti na lang sa gilid, dun sa sidewalk. Pero pag tumalsik ako papunta dito, alamang nasagasaan na ako. So, simula nun, hindi na ako pinag-bike, pinag-drive ni Jen. Pero, nitong last week, grabe. Feeling ko, wala akong silbi. Yung feeling na, tara na, kasi ganito. Pero sabi niya, hindi muna, i-check muna natin. Pero sabi ko, alas 10 na, wala na magdadrive. Sabi ko sa isip-isip ko lang. Sabi ko, Lord, bakit ganito? Diba? Tapos pumasok na ulit yung mga negative thoughts. Kasi yung kanya po, buntis siya, pag may masakit, tumataas yung blood pressure niya, tumataas yung sugar niya. So, naapektuhan yung baby. And sabi nung una sa akin ng doktor, pag naulit yan, baka gato, yung mga negative. Siyempre, dinideclare natin as wala. Pero ito lang yung tumatak sa akin. God will not help you, will not help us if hindi siya nagkaganon. Hindi siya nagkasakit. God will not help us if healthy siya. God will not reveal His purpose kung healthy siya. So pagpunta namin sa ospital, sabi ng doktor, sige, check natin, check ulit, lahat, dami-dami. Pero ito yung situation na parang sabi ko, Lord, you are truly a God na laging nandyan. Sabi ng doktor, healthy yung baby nyo. Ni walang kung ano mang nakita. Pero sa isip-isip ko, Lord, nag-research ako. Ni-research ko yung sakit na yun, Lord. Imposible na hindi maapektuhan yung bata. Pero sabi ni Lord, that's the keyword. Imposible. Because I'm possible. Sabi ni Lord, I'm possible. Don't worry. Don't worry. Okay sila. Pero sabi ko, Lord, pero bakit? Bakit nangyayari? Okay naman kami sa tithes, sa offering, sa first fruit. Diba? Sa Sunday, sa lahat, sa winning, consolidation, sa barangay, lahat na Lord, okay kami Lord. Pero bakit? So itong mga to, tinanong ko yon si Lord. Why, Lord? Why? Why me? Why my family? Why my wife? Sabi lang ni Lord, it's for my greater glory. Sabi ni Lord, wala kang ikikwento kung walang nangyaring ganito. Wala kang testimony pag walang testing. So nag-flashback sa akin. Natawa ako. Kuya, natawa ka? Diba? Kuya, may problema ka na, natawa ka? Oo, natawa ako. Kasi sabi ko kay Lord, Lord, pupunta si na pastor sa Butuan. Sino magpipreach? Ayan, sumagi sa isip ko. Ganun kasi kami ni Lord. Ewan ko, ganun kami ni Lord. Pag may... kakaiba talaga gumalaw si Lord. Sabi ko, sino magpipreach? So, ang dami ka nang inisip. Oh, nandyan si Kuya Jason, nandyan si Sonel, nandyan si Bon. Kaya na nila yan. Tapos, biglang nagganon. Nagkasakit ang ate nyo. Sabi ko, Lord, safe. Safe. Di ba? Hindi ako pipiliin ni pastor. Hindi ako pipiliin ni pastora. Kasi may sakit yung asawa ko. Grabe si Lord, no?
Tapos, di ba, chat-chat kami ni Pastor. Pastor, ganito, ina-update ko sila every now and then. Ito, i-ultrasound na siya. Ito, okay naman siya. Walang nakita. Glory to God. Thank you, Lord. Walang bato sa abdo. Walang ganito. Wala. Ang ruling ng doktor, nalipasan ng gutom. Grabe. Di ba? Grabe yun. Lord, yung 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hours, Lord, na masakit ang tiyan, nalipasan lang ng gutom. Nagsuka-suka. Grabe. Pero sabi ni Lord, it's for my glory. It's not your glory, Sander. It's not your glory. It's my glory that the trials that you are experiencing will glorify me. So sabi ni Pastor, sabi ko, Pastora, makakauwi na po kami. Ganito po yung result. Thank you, Lord. Glory to God. Sabi ni Pastora, thank you, Lord. O, hallelujah. Okay, ikaw magpipreach sa Sunday. Sabi ko, sure. Lord, yung iniiwasan ko. Di ba? Akala ko safe na. Pero, hahabulin ka talaga ni Lord eh. Hahabulin ka na. Sabi niya sa akin, tanong-tanong ka pa. Di ba? Bakit ikaw? Bakit ikaw? Ikaw! Ikaw talaga. Ikaw ang gagamitin ni Lord. So, sige natin. Delays are not always denial. Yung mga delay na nangyayari sa atin, hindi yan no. Minsan, kine-check lang ni Lord yung patience natin. Kine-check lang ni Lord yung obedience natin. Na pag dinelay ko ba to, totodo ba to sa akin? Baka naman kasi, yun lang ang gusto. No, bato-bato sa langit. Diba? Tamaan, magbago. God is working even when we do not understand. Diba? Hindi ko naintindihan, Lord. Bakit? Pero Lord, ikaw ang manguna sa akin. So, ang kuya po kasi, hindi ako ma-vocal. Hindi ko. So, minsan tinatawanan ko lang. Pero sa loob-loob ko, pag kami na lang ni Lord, grabe. Di ba? Yun yung mga times na luluha ka talaga. Na Lord, bakit anong nangyari sa akin, Lord? Nangyari, Lord. Diba? Anong kasalanan ko, Lord? So, magpa-flashback na yan. Ano bang ginawa ko ng linggong to? Okay naman, Lord. Wala naman. Siguro nakapag-isip ako ng masama. Pero Lord, ito yung punishment. Minsan ganun yung connotation natin no? Punishment, Lord. Yung sabi ni Lord, punishment agad. Hindi ba pwedeng gagamitin kita for a testimony? Number 2. What do I do while I'm still in it? So ano bang gagawin natin habang tayo nandoon sa iniisip natin paano tumawid, iniisip natin paano mapaglabanan, iniisip natin paano anong kakainin, iniisip natin paano pumasa, iniisip natin paano mag-apply, iniisip natin, laging isip. Sabi ni Lord dito, Proverbs 3 verse 5, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Lean not on your own understanding. Pag naintindihan mo, hindi mo naintindihan. Sabi ni Lord, di ba? Minsan kasi tayo technical. Lord, alam ko na yan. Sabi ni Lord, hindi mo pa alam yan. Di ba? Kasi yung timing ni Lord, hindi natin naintindihan yan. Yung delay para sa'yo, hindi yan delay para kay Lord. Di ba? In God's perfect timing lagi. Perfect yung timing ni Lord. Never siyang na-delay. Kaya sabi dito, pray even when it hurts. Diba? MYMP yan, di ba? Hindi, kay Lord yan. Kay Lord, di ba? Tell me where it hurts. Ito yung time na dapat nagpe-pray tayo. Ito yung time na dapat buo yung loob mo na, Lord, kahit anong mangyari, susunod ako. So, sumagi ba sa isip ko yung mga negative? Yes, tao ako. Sumagi sa isip ko, anong gagawin ko pag pinagpili na ako yung baby o si Jen? Di ba parang pelikula?
Parang pelikula. Pero sabi ko, Lord, that's not my portion. Lord, I accept this trial, but I will not, hindi ako naniniwala at hindi ko tatanggapin na gano'n ang mangyayari. Lord, this trial is making me stronger. Lord, this trial is making me see what I lack. So ano ba nakita ko doon? Yung mata ko. Yung mata ko na bulag. Kagaya ng bulag doon sa kwento ni Lord. Yung mata ko na naghihinder doon sa mga dapat kong gawin. So ano ba ang gagawin natin? Sabi ni Lord, trust even without full answers. Kung hindi mo nakikita yung sagot, trust the Lord. Trust in the Lord with all. All na naman, no? All your heart. And lean not on your own understanding. And last but not the least, prepare for glory. So pag napagtagumpayan natin yung gitna, be excited kasi naandun na yung dulo. God can turn your pain into testimony. And struggles can become a witness. Diba? Witness nung testimony natin. And glory can come out of the broken seasons. So ito laging season natin. Hindi ito tag-araw, tag-init, di ba? May snow, may spring. Ito every season. Kunyari ngayon okay ka, bukas may problema. Tapos nasolusyonan mo, bukas okay, bukas okay, bukas okay. Next day, problema ulit. So in every season, the grace of the Lord is sufficient. Sabi yan sa 2 Corinthians 12:19. My grace is sufficient for you. So i-next na ba natin yan? Saan na ba yun? Yan. My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. Sabi mo sa katabi mo, perfect in weakness. Diba? Grabe. Perfect na perfect. And John, sabi sa John 11 verse 4, when Jesus heard that, he said, this sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God may be glorified through it. Ginamit siya ni Lord. Hindi makasalanan yung parents, hindi makasalanan yung bata. Niisip ko nga, paano nagkakasala yung bata dun sa sinapupunan? Di ba? Kung sisisihin mo yung logic nila. Pero sabi ni Lord, I will use it. I will use it. Just hold on. Sabi mo sa katabi mo, hold on. God is using, is working on your grace. Diba? Para sa ikabubuti niya, para sa kaluwalhatian niya. And He will use this for His own glory. Yan. So ano ba ang dapat natin gawin? Sabi sa James chapter 1 verse 2 to 3. Diyan ba? Sorry na. So my brethren, count it all joy when you fall into various trials. Sabi dito, count it all joy. So pwede palang maging masaya kahit meron kang trials. Kuya, di ba baliw na yun? Hindi po. Hindi yung tawa ka ng tawa. Maging masaya ka lang na, Lord, thank you. Thank you, Lord, kasi hanggang dito lang yung nangyari. Yung kwento ni Pastor, di ba? Thank you, Lord, kasi hindi na lumala. Thank you, Lord, kasi up until this sakit lang. Hindi na siya lumala, Lord. Di ba? Because the purpose of pain, singit ko lang, God is still present. Kung nararamdaman mong may pain, may struggle, may trials, God is still present. God is still working. God is still faithful. And God will reveal His glory. Diba? That's the purpose of the pain. Gaya ng sinabi natin kanina, nung simulat sa pool na nakakilala tayo kay Lord, bakit lagi nating nakikita
ang pain, ang struggle, ang trials. Kasi hindi papayag ang demonyo na sumunod tayo kay Lord. Sometimes hindi sa Lord galing yung pain. Sometimes hindi galing kay Lord yung trial, di ba? Or most of the time pala galing sa kaaway. Pero ang target niya kasi, bumalik ka sa mundong ginalawan mo. Bumalik ka sa panahon na hindi pa natin kilala si Lord. Bumalik ka dun sa pagkakataon na hayahayang buhay kasi hindi mo nakikita yung mga trials. Diba? So dati, naghihirap naman tayo. Pero bakit nung nakakilala tayo kay Lord, nakikita natin yung kahirapan? Tama ba? So nabubuksan yung spiritual eyes natin. Yan. Your pain is not pointless. There is a purpose in your pain. There is a power in your process. And there is glory after. Sabi mo sa katabi mo, it's a process. Kaya kung ganito, naramdaman mo na may trial, nasa gitna ka na pre. Nasa gitna ka na sis. Huwag kang susuko. Kasi mostly, real talk lang, yung mga ganong pagkakataon, yun na yung nagpapalayo sa atin kay Lord. Kuya, pag-break sa akin yung shoota ko. Hindi mo na ako mag-church. Diba? Self-searching mo na ako. Grabe, no? Magbabagyo, magbuburakay, di ba? Self-searching ba yun? O nagsisearch ka lang ng kapalit? Di ba? Self-searching daw eh. Pero ito lang yung masasabi ko. Kung si Lord inalisan mo, kanino ka pa magre-rely? Yun ang tanong na dapat mong sagutin sa sarili mo. Kanino ka magre-rely kung hindi kay Lord? Kung aalis ka ng church, kung aalis ka sa poder ni Lord, kanino ka babangon? Di ba? Kanino ka magre-rely? And sabi ni Lord sa atin, these trials, I will use it. These trials is temporary. These trials is temporary. Hindi magbibigay si Lord ng trial na ikakamatay mo. Yan, real talk na tayo. Lord, mamamatay ba ako dito? Hindi. Trial yan. Yung mindset lang natin ang pihitin natin. Mindset na, Lord, ikaw to. Lord, glory mo to. Lord, pag nakapagtagumpayan ko to, hindi ito strength ni Sander, hindi ito strength ni Jen, hindi ito strength ng kung sino man, hindi ito glory ng kung sino man. Lord, this is for your own glory. At kagaya nung sa video kanina, yun, representation lang. Pero in the middle, si Lord kasama natin. Hindi na tayo pinapabayaan. Minsan, siya pa yung bumubuhat sa atin. And the Lord did not preserve you through all the pain just for the story to end in sorrow. Hindi niya pababayaan. Kaya ngayon, kung nakakaramdam ka ng pain, nakakaramdam ka ng sakit, nakakaramdam ka ng, pareho lang yun, struggle, nakakaramdam ka ng, bakit ako Lord moment? Bakit ganito Lord? Bakit ngayon pa Lord? Busy ako Lord. Lord, ang dami namin kailangang ayusin, ba't ngayon pa nagkasakit? Sabi ni Lord, that's for my own glory. Kaya tayo po tayo. Siguro ngayon, nakakaramdam ka, nakaka-relate ka. Siguro ngayon may pinagdadaanan ka. Sabi mo sa sarili mo, daanan lang to. Daanan natin to, self. Kasi laging nandyan si Lord. Ay sabi Lord, ito pa isang tanong, Lord, gaano katagal? Lord, kailan? Lord, ilang araw, ilang buwan, ilang linggo, ilang taon pa ba, Lord?
Pero sabi ni Lord, my word is absolute. Kagaya ng mga nangyari sa Bible, si Abraham po, sinabing manganganak, magpaparami. Pero 90 plus years old na siya nung nagkaanak siya ng una. Grabe yung pag-aantay. Pero sabi ni Lord, that this is the perfect time. Hindi kita iniiwan. All throughout this, hindi sabi ni Abraham, Lord, matanda na ako, Lord. Hindi ko na kaya. Pero ang isip ni Abraham, Lord, excited ako, Lord, dun sa multitudes na ibibigay mo. Sa atin, excited ako, Lord, dun sa testimony na ibibigay mo sa akin. Lord, excited ako na pumasa sa testing mo, Lord. At sabi sa Romans 8, verse 18, ito magtatapos. For I consider that the suffering of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Grabe. Sabi ni Lord, sisiw lang yung sufferings. Wala yan sa glory ko na gagawin sa buhay mo. Grabe. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Kasi my pain has a purpose. Our pain has a purpose. Our trial has a testimony. And our life will reveal God's glory. So kung ikaw may pinagdadaanan ngayon, ma-excite ka. Lord, ano yung glory mo na i-reveal sa buhay ko, Lord? Lord, hindi ako papatalo sa struggle na to. Hindi ako papatalo, Lord. At ngayon, pwede bang ipikit natin yung mga mata natin? So alam ko, wala sa atin dito na hindi nakakaranas ng pain, ng suffering, ng problem, ng struggle. Kasi napaka-perfect ng buhay natin. Di ba? Pero naniniwala ako nandyan lagi si Lord. Nandyan lagi siya to guide us, to protect us. At kung ikaw yung taong to, yung pagod na, nalilito, nasasaktan, naghihintay, o naniniwala pa sa breakthrough. At ngayon, naniniwala na palalakasin ni Lord yung heart natin again. Palalakasin ni Lord yung faith natin again. Let us pray. Father God in heaven, we come before you, Lord, with all open hearts. Lord, binibigay namin lahat sa iyo, Lord, yung mga pagsubok na nararasas namin. Lord, hindi namin ito sasarilinin, but Lord, isasama ka namin, Lord, sa lahat ng mga trial na ito, Lord. Lord, marami sa mga kapatid ko ngayon, Lord, nagdadala ng sakit, ng pain, ng grief, ng pressure, ng delay, ng fear, Lord, and sometimes disappointed. Marami ngayon nagtatanong, Lord, bakit? Bakit ako, Lord? Bakit ganito, Lord? Bakit ngayon pa? Bakit, Lord? Bakit? Pero ngayong, Lord, sa araw na ito, pipiliin naming magtiwala sa iyo. Lord, we surrender all this burden to you, Lord. We surrender every unanswered prayer to you, Lord. We surrender every fear, every pain, every delay, and every wound to you, O Lord. Lord, remind us that there is purpose
in pain, Panginoon. There is a purpose in trials. And remind us, Lord, that you are with us in this process. From beginning to the middle, up to the end, Lord, ikaw ang kasama namin, Lord. Lord, palakasin mo yung mga nanghihina, Lord. Lift up, Panginoon, yung mga napapagod. Lord, heal the broken-hearted, Lord, and comfort the grieving, Panginoon. Lord, renew the strength ng mga napapagod, ng mga weary, Panginoon. And Lord, let faith arise again in this church, Panginoon. And Lord, turn our pain into testimony, Lord. Turn our pain into testimony. Turn our tears into triumph. Turn our trials into witness of your power. And in everything, Lord, let your name be glorified. Let your power be seen. Let your goodness be known. Let our lives become living proof of your faithfulness, O Lord. We trust you, Lord. We glorify you, Lord. And we declare that there will be glory and your name be glorified always, Lord. In the name of the mighty God, in the name of the Holy Spirit, and in the name of Jesus Christ, our Savior. Amen and amen. Jesus, be